Handa na ba kayong malaman ang tungkol sa Bermuda Triangle na sinasabi ng samahan? Heto na yata ang naranasan kong nakakakilabot at nakakatakot at napakahiwaga sa lahat ng napagdaanan ko. Tara na, simulan na natin kaagad. Alam kong nasasabik na kayong mga ka-Spookify na malaman ang lugar na ito. So matapos kong makaharap ang isang fairy, akala ko talaga ang mga fairy ay tulad ng mga nasa mga palabas sa TV na maliit, may pakpak at kumikinang-kinang tulad ng alitap-tap. Doon ko lang nalaman na ang mga fairy pala ay uri din ng engkanto. Sila ang uri ng engkanto na nabibilang sa matataas na uri ng elemento. Bihira lang sila magpakita dahil kakaiba sila. At kung wala kang alam at mahina ka ay madadala ka talaga nila sa kanilang mundo. Muntik na yan mahalikan ng maharlikang fairy. Kaunti na lang talaga kundi pa ako sumigaw. Sabi ni Ate Bening kay Kuya Bobet at Bong. Di ba binalaan ka na namin pinsan na huwag kang magtatapon ng basura dito? Hindi na namin kasalanan kung anong mangyari sa'yo dito ah. Itong lugar na to ay inaalagaan ng mga fairy at ng iba pang mga elemento. Marami nang nawawala ng mga lapastangan na hindi ginalang ang lugar na ito. Sambit ni Kuya Bobet sa akin. Ang nakakabahala dun ay yung tinangkasyang halikan ng fairy na yun. Ibig sabihin, gusto ka nun, Kaz. Malaking problema to. Babalikan ka nun. Doble ingat ka ngayon. Basta huwag ka lalayo sa amin ha. Para lagi ka namin mabantayan. Sabi ni Bong. Nung gabing yun, marami pa silang sinabi tungkol sa mga nangyari na mga may connection sa hiwaga ng lugar. At matapos nun, maaga kaming natulog. At nung natutulog na kami, nakakarinig ako ng mga naglalakad sa labas. Kaso nakapatay na lahat ng ilaw at yung maliit na generator. Hinayaan ko ng mga naririnig ko dahil marami na akong nalaman sa lugar na ito at alam kong hindi talaga normal na tao ang mga naririnig ko. Buti na lang nakatulog na rin ako. Maaga kaming lahat gumising. Nagluto ng agahan yung isa sa mga membro ng kapunongan at yung nagkwento tungkol sa mga nararamdaman niya kagabi na may duwende daw na kumakanta ng Latin sa balkonahe. Hindi ko na narinig yun kasi tulog na ako. Kaya nakinig kami sa kwento niya at may naririnig daw siyang may umaakit sa hagdanan na may hila-hila daw na kadena. At yung fairy daw bumalik kagabi dahil nasa ilalim daw ito ng silong at sumisipol na nakatapat sa higaan ko. Nanindig balahibo ko sa sinabi niya. At talagang hindi siya nagbibiro, seryosong-seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos namin kumain ng agahan, may mga hawak na malong. Ito yung isang uri ng tela na parang isusot mo, na parang tribo. Hawak ito ni Ate Bining at lahat kami binigyan nito. Susuotin natin to bago tayo pumasok doon sa Bermuda Triangle. Tanggalin yung mga borloloy nyo sa mga katawan ha. Yung mga relo, kwintas, hikaw, singsing. Dapat malinis tayo papasok dun sa sagradong lugar. Sabi nito sa amin. Kaya tinanggal ko ang relo ko, hikaw at bracelet at kwintas, singsing, lahat ng nakakabit sa katawan ko. Pinainom muna kami ng lana na may kung anong ugat ng halaman. Para daw yun madali kaming makapasok sa Bermuda. Sa madaling salita, magiging kauri muna namin ang mga elemento na nagbabantay at naninirahan doon. Kaya pala nung mainom ko yun, napakasakit ng ulo ko at naduduwal ako para akong nasusuka talaga. Nakakahilo na nakakasakit sa ulo at parang sumisikip ang aking mga balat sa buong katawan ko. In short, para kang mamamatay. Samahan pa ng amoy na hindi ko ma-explain ang baho at ipinangakong hindi na ako iinom nun. Pero after 10 minutes, nag-iba na ang pakiramdam ko. Napakagaan at napakalakas o napakaliksi ko na. Tsaka, napakalakas na rin ng aking pandama, pandinig at pananaw. Pagbaba namin sa bahay ng maestro, binati kami ng mga taga small village. At andun na naman yung mga binata at dalagita na panay ang ngiti at bulong-bulungan. At naririnig ko ang pagbubulungan nila. Pinubulong nila na makikipagkilala sila sa akin pero nakakahiya daw kasi royal family nga ang mga kasama ko. Pumasok muna kami sa chapel bago tahakin ang Bermuda.
Nagdasal kami doon at nakita ko rin sa loob ng chapel na may lamesa doon na may nakapatong na mga panyo na kulay green. Tulad ng panyo ko na may mga nakasulat ng mga Latin at dasal. Ibig sabihin, doon pala ginawa sa chapel na yun ang mga sagradong panyo. At may lalagyan ng tubig. Parang bendeta kumbaga na nasa gilid. Sagradong tubig din daw yun, galing Bermuda Triangle. Bago kami lumabas ng chapel, may kinuha si Kuya Bobet na malaking altar. Mga kandila na may nakapulupot na papel na mayroong mga dasal na Latin din. Paglabas namin, may nagpatunog ng tulad doon sa ibaba ng chapel. Hudyat na lalabas na ang mga anak ng maestro. Masasabi kong na-excite talaga ako na makapasok sa sagradong lugar ng Bermuda Triangle. Sasabihin ko sa inyo, nung nagkwentuhan kasi kami ni Bong, nung nasa bahay pa kami, doon sa compound nung gabing nagiinuman kami, sinabi kasi niya, ang sino mang makapasok sa Bermuda Triangle at nakalabas kang maayos ay hahaba ang buhay. Ito yung dahilan bakit na-excite at malakas ang fighting spirit ko na makapasok sa misteryosong lugar. So habang papunta pa lang kami, walang kahit konting kaba man lang akong nararamdaman. Kahit iniisip ko na may posibilidad na hindi na ako makauwi o makalabas. Ang importante, makapasok ako at mapatunayan na may ganito talagang lihim na lugar. Nung natatanaw na namin ang sinasabing Bermuda Triangle, hindi ko mapigilang matuwa na naiiyak na sobrang galak. Para bang bata na sabik sumakay sa ride sa mga amusement park. Ganun yung nararamdaman ko. Kahit anong mangyari sa akin, okay lang. Dahil minsan na rin itong napasok ng aking lolo noon, kasama ang maestro na ama ni Kuya Bobet. Pagdating namin sa pasukan ng napakamasukal na gubat, hindi muna kami pumasok. May kinuwang sinulid na pula si Bong at itinali ito sa aming mga pulso, parang ginawang bracelet. Kapag natanggal daw ito, ay dapat maibalik mo kaagad sa pagkakatali dahil indikasyon ito na may mangyayaring masama sa'yo. Pero hindi ito naging mitya para matakot ako. Mas lalo pa akong nasabik sa sinabi niya. Hinubad namin lahat ng aming suot at isinuot ang malong. Bawal na bawal daw kasi ang t-shirt at pants doon dahil mapapansin ka ng mga naninirang mga elemento at fairy doon. At aasahan pa na marami pa akong makikitang mga bagay o nilalang na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Nagdasal kami at sina Kuya Bobet, Ate Bining, Bong, na mga anak ng maestro ay nakiusap na papasok na kami. Pero bago yun, may kinuwang maliit na bagay si Kuya Bobet na nakabalot sa puti na tela. At nakita ko kung ano nakabalot nun. 10 piraso ng palito ng posporo. Dinasalan niya ito at pinatalikod kami ni Ate Bining. Lahat pati siya tumalikod rin. Nung pinaharap na kami, may 10 sundalo na nasa harap namin. Mga kakaibang sundalo dahil walang name tag sa mga uniform nila. At nakakapagtaka, saan sila galing? Hindi kumukurap ang kanilang mga mata at talagang naka full battle gear sila. Handang-handa sa gyera. Nakahanay sila sa pagkakatayo, 5 sa kaliwa, 5 sa kanan. At may puwang sa gitna kung saan pinangungunahan ni Kuya Bobet sa pagdaan. Sinundan ni Ate Bining at Bong. Sunod naman ng 3 miyembro ng samahan at panghuli ako. Pagkadaan ko sa kanila, pasekreto ko silang tiningnan. Hindi sila tao. At pagkadaan ko sa kanila ay sumunod na sila sa amin. Sila ang tagapagbantay namin laban sa mga elementong masasama kung sakaling may aatake sa amin. Minamasdan ko bawat paligid ng kagubatan. Sobrang malalaki ang mga puno. Mga ugat pa lang lagpas tao na. Yung katawan ng mga puno, titingalain mo talaga. At lahat ng puno dito, may mga lumot na. Masasabi kong walang nagpuputol ng mga puno dito. Nako, subukan lang nila. Siguradong suicide na pag tinangkang magputol ng puno doon. Habang si Kuya Bobet ang nasa unahan, hinahawi niya ang mga damo na makakapal. Wala kasing daanan kaya si Kuya Bobet nang gumagawa ng madadaanan namin. Halata rin na wala talagang tao na pumapasok dito. At nagsimula na ang kakaibang misteryo ng lugar na yon. Nang malagpasan namin ang isang puno na natumba at nakaharang,
Natumba yun dahil sa katandaan at malumot na talaga at tinabunan na ng mga damo ang katawan niya. May siwang kasi sa ilalim kaya sumuong na kami kasi di namin kita ang kabila. Pagkakita ko sa kabila nito, iba na ang atmosphere na makikita mo. Andun na mga kakaibang mga nilalang, mga hayop na hindi ko pa nakikita at hindi ko alam kung anong uri ng hayop yun. Malalaki masyado at mas malaki pa sa tao. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang biglang nagtakbuhan ng mga misteryosong nasa likuran ko at pinangunahan nila si Kuya Bobet. At sumenya si Kuya Bobet ng kamay niya na tumigil kami. At tinignan ko kung bakit at anong dahilan. Nakakatakot na mga nilalang palang uri ng mga engkanto. Mga kawal kumbaga ng mga masasama. Nakaitim lahat, may hawak na mga lubid na itim at sandata nilang matatalimang dulo. Nakapwesto ang mga bantay naming sundalo sa unahan namin at tila nakahanda sa digmaan na magaganap kung sakali kami matunugan ng mga kawal ng engkanto. Napakarami nila at habang pinapaupo kami ni Kuya Bobet saglit para matabunan ng mga nagtataasang talahib. Kakaibang talahib kasi sobrang kapal at pag inaway mo agad ay bumabalik. Nung makadaan na ang mga ito ay humanay na naman ang mga bantay naming sundalo. Hudyat na pinapadaan na kami ulit. Habang tinatahak namin ang masukal ng kagubatan, may nakaagaw pansin sa akin. Isang malaking palaka. Sinlaki ng aso na canine. Nakakatakot, nakakadiri. Puro kaya kulugo yung katawan ng kulay green na palakang yun. Parang nakakalason pag tiningnan. Nadaanan din namin ang isang napakalaking ahas na umaakyat sa puno na malumot din. At mas nakakakilabot yun dahil sinlaki ng imburnal ang katawan nito at may haba na tulad ng 10-wheeler na truck. Gumagapang ito pa itaas sa puno. Iniisip kong pag inatake kami nun, lahat kami isang lunok lang. Pero dahil kalmado lang ang mga pinsan ko kaya hindi rin ako natakot. Patuloy pa rin kami sa pagtaak sa sinasabing Bermuda Triangle. Nung marating na namin ang isang maliit na parang kanal pero napakalinaw na tubig, flowing yun kaya malinis na malinis. Sinalubong kami ng ingay ng isang malakas na huni ng ibon. At sa tansya ko ay malaking ibon din ito. Tinitingala ko ito pero hindi ko nakikita dahil ang taas ng mga puno at makakapal ang mga dahon nito sa ibabaw. Hindi nga makita ang langit masyado dahil sa sobrang kapal ng mga dahon. Alam nyo ba yung parang lugar ni Tarzan? Ganun na ganun, may mga baging din kasi ang mga puno. Naalala ko tuloy yung kalokohan ni Buddy sa akin na huwag akong magtatarsan pag narating ko ng bundok. Huminto kami dun saglit at nagugas kami ng katawan at naghilamos lahat. Kailangan daw talaga namin gawin yun. Dahil tsaka palang magsisimula ang napakasagradong parte ng Bermuda Triangle. Abangan nyo ang kasunod nito dahil alam kong napaka-controversial pag nabasa nyo ang sagradong parte ng Bermuda Triangle. At okay lang kung ano man ang sasabihin ng iba na hindi maniniwala. Basta ito ay totoong nag-i-exist at hindi ginagawa lang. Kaya nga, pili lang na detalye ang ibabahagi ko dahil malaki ang respeto ko sa samahan. Dahil meron din akong isisiwalat na aking nadiskubrihan kaugnay sa mga nangyari sa akin. Salamat at God bless sa inyong lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.